So dahil nandito tayo ngayon, may ikukwento ako sa inyo. Nung bata ako, nasa bundok kami nakatira. May kalabaw kami, may baboy, may mga manok, at kung ano-ano pang mga hayop na meron kami, mga bibe. Sa mga naranasan ko sa buhay, bata pa lang ako, akala ko normal lang yung buhay na ganun. Sa dami ko na experience, nagbabantay ako ng kalabaw. Bata pa lang ako, pinapaubaya na sa akin ng pagbabantay sa kalabaw. So dahil mahal ko ang pamilya ko, ginagawa ko lahat ng utos. Pupunta dito, pupunta doon, sa lahat, kahit saang kabundukan, dadayuhin ko para mapakain ko lang ang aking mga kalabaw. Gusto kong i-share yung meron ako ngayon dahil gusto ko malaman nila kung ano yung kwento ng buhay ko. Papasalamat ako sa mga magulang ko na kahit ganun kahirap ang buhay ko noon, okay lang kasi masaya ako nung bata ako. Normal lang talaga na ganun ang buhay ko noon. Masaya ako na nasa bundok ako, wala akong problema. Basta masaya lang ako, nagtalon-talon at sumakay sa kalabaw. Masayang masaya ako, may baon na akong pag-uwi. May santol, may mga bayabas, kung ano-anong prutas na ilalagay ko sa aking damit para maiuwi ako sa aming pamilya. Sa murang edad ko, marami akong naranasang panlalait. Kahit sarili mo kamag-anak, lalaitin ka dahil ganito ka lang kaliit. Kang halaga sa mga bagay na mga anong meron ka. Dahil mahirap ka at sa bundok ka lang nakatira. Ang alam nila, wala kang alam. Ito lang ang alam mo, ganito ganyan ka lang. Pero dahil dyan, hindi ko na iniisip yung mga bagay na yon dahil minsan hindi ko naman na naririnig kung anong mga pinagkukwento nila. Positive na lang sa buhay, araw-araw, mamumuhay ka, kakain ka ng 3 beses sa isang araw. Masaya na sa ganun. Pagdating ng grade 5 elementary ako, kinuha ako ng kapitbahay ko na si Nanay Erma. Almost 10 years ako nagstay sa kanila. Nagtapos ako ng pag-aaral, high school at 2 taon sa vocational TESDA at hinanapan ako ng trabaho. Ang dami kong naranasan sa buhay na ito. Sa totoo lang, ako at nagmumukhang tanga dahil sa laki akong bundok. Buong buhay ko, kahit madami kang pinagdaanan sa loob ng 10 years na yon, nagbago ang buhay ko, nagmature ako dahil sa kanila, sa Nanay Erma ko. Nagpasalamat ako sa buhay na meron ako ngayon. Maraming di alam kung anong totoong buhay ko dahil sari-sari namang ang ating kwento sa buhay. 31 years old na ako, maraming di sapat ang meron ako ngayon. Kailangan ko pang magsipag para makabawi sa sarili ko, sa pamilya ko, sa mga nagmamahal sa akin. Trabaho na lang ng trabaho ng tapat at kailangan nating ang Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Maging masaya lang tayo kung ano lang ang meron tayo. Sabi lagi ng tatay ko, lagi ka lang tapat, honest at huwag kang magnanakaw. Malaki ng impact sa sarili mo. Yun, kung gagamitin natin dahil makatao ka, di man perfect ang buhay, ang mahalaga, nabubuhay kang tapat sa Panginoon. Di tayo pababayaan sa araw-araw, bagkus napakayaman natin dahil meron tayong Panginoon sa buhay. Lord, salamat. Marami pa akong gustong ikwento. Di pa ito sapat, di pa ito buo, pero tinulungan mo kong buuin kung ano ako ngayon. Salamat habang buhay. Hi guys, maraming salamat. Sana makita ito ng mga taong nagmamahal sa akin, pamilya ko. At marami pa akong ikwento sa buong buhay ko. Abangan ninyo ang aking iba pang kwento guys. Marami pong salamat sa mga nakikinig. Marami pong salamat sa mga sumusubaybay. Guys, subscribe me. Marami pong salamat. Thank you Lord God to all the things.